ang kwento ng Jack and the Beanstalk? Si Jack, ipinagpalit ang baka niya sa ilang piraso ng magical beans. And then, boom! Kinabukasan, may halaman ng abot langit. Ang kanegosyo natin mula Batangas, beans din ang naging simula ng abot langit na success. Hindi man magical ang beans na ito. Pero grabe, binago nito ang buhay niya. Paano kung ang inyong tahanan pinasok ng hindi nyo kakilala? Para sa may-ari ng bahay na ito, iwe-welcome raw niya with open arms. Thank you po. Sige po. Dahil ang kapalit ng busilak na pagtanggap sa mga bisita, paldong-paldong kita. Kinikita kada buwan. Pwede bang sabihin ko na lang na 6 digits naman po. Awa po ng Diyos. Sa Calaca, Batangas, may isang bahay na araw-araw may handaan mula kape, pasta, at paboritong ulam ng mga Pinoy. Hi! Maligayang pagdating sa kapehan ng masa ang Kapet Balay. Tara! Hindi na kasya ang dating espasyo sa dami ng gustong makisalo sa kanilang tahanan, kaya pinalakihan ang kanilang kapihan. Kami pong magkapatid na po ang nag-design po nito. Kasama ang aking mga kaibigan. Tuloy po. Sa ngayon, kaya na nilang tumanggap ng higit 100 bisita. Pero di raw sila titigil na palakihin ang kapihan hanggat kaya. Ang annex po, ginagawa na po. Mga ilang buwan pa po. Ano na tayo? Wala nang waiting. Salamat po. At sa hanap buhay na ito, ang isa pala talaga sa mahalaga ay ang parking area. Mula nung kami nag-umpisa na ito pa lang po yung aming parking area, nadagdagan po ito ng dito, yan, at dito, at doon pa po sa dulo. Sa kanilang kusina, nakagrupo na ang mga sangkap para mabilis na lang itong ma-assemble. Mapapasta, pika-pika, hanggang ulam. Kaunting init na lang, pwede nang ihain. Ang kanilang mga inumin mabibili mula 50 hanggang 200 pesos, habang ang mga pagkain naman nasa 120 hanggang 299 pesos. The food was beautifully presented and delicious. Siguro mga 4 times ko na dito ngayon. Kaya siya binabalik-balikan kasi bukod sa masarap yung food, napakabait ng mga ni sir, yung may-ari. Yes. Bukod sa pagiging negosyante, isa na rin content creator si Ronnie. Una, ayaw ko na pong maging mahirap. Kaya po ako trabaho ng trabaho. Ayaw ko na po na maubusan ng pambili ng shampoo at walang pambili ng deodorant. Ang busilak ng kalooban, kuhang-kuha ang puso ng kanyang mga manunood. Dito po sa amin pong vlogging, ito po ay actually parang naging marketing strategy. Ang kagandahan, nakita nila na tao namin ituring ang amin pong mga staff. Pasabi sa lahat, kumain na ngayon, walang kakain pagkatak ng alas 6. Hindi nila alam na nagpaletsyon ako. Siyempre, pagbawi ko yan sa aking mga mahal na staff. Buwan-buwan din silang nag-aabot ng tulong sa mga tao sa labas ng kanilang tahanan. Ang mission po ng Kapet Balay is to make a difference in the lives of other people. Pero ang malasakit at aruga na maluwag niyang ibinibigay sa iba, minsan na raw naging mailap sa kanya. Nung panahon ako po ay bata, sa kabisihan ng aking mga magulang at kami po labing isang magkakapatid, ay hindi po kami gaano na pagtuunan ng pansin dahil po sa paghahanap buhay ng aking tatay at nanay. Katulad ng maraming bida, sa pelikula itong si Ronnie nabugbog muna sa una. Sa loob ng isang linggo, 2 bumbog, 2 palo ang pinakamababa. Imbes na magpatalo, ginamit niya ang kanyang nakaraan bilang pundasyon para baguhin ang kanyang buhay. At yung hirap po ng buhay, doon ko po naisip na habang ako po ay lumalaki, hindi pwedeng habang buhay ako ay mahirap. Ako po talaga ay designer ng mga gowns. Bukod sa pagiging teacher, makeup artist, choreographer. Ang akin pong kinikita ay iniipon ko po, itinatime deposit. Pero dumating din siya sa punto na gusto na niya ng bagong kwento.
At yung pong aking pong shop po ng mga gowns, ibinigay ko po sa aking kapatid. At sa pagkakataon na nagsabi ako kay Tutoy, Tutoy, ako'y gusto ko ng magnegosyo, ako'y tulungan mo. At ang sagot po niya sa akin ay walang patumpik-tumpik. Sige kuya, tutulungan kita. Pagka-uwi raw nila, nakita ng kapatid niya na perfect ang kanyang bahay para gawing kapihan. Napaka-ideal po dahil po una, hindi na po ako rerenta ng pwesto. At sunod po, ang ginawa ko na lamang po ay ipina-rezone ko po ito mula po sa residential into commercial. Umabot sa mahigit 3 milyon ang puhunan para maipatayo ang kapihan. So matotal, nakaipon po ako ng 2.8 million. Ang kulang po doon sa 2.8, inutang ko na po sa aking kaibigan. Nung nag-open po ito, nising pong duling, wala pong natira sa bulsa ko. Sabi nga nila, ang araw ng iyong pagtatanim ay hindi ang araw ng iyong pag-aani. Naka-encounter po talaga kami ng katulad po ng sa kung paano po ba yung proseso, ang systematic na paraan ng kung paano po kami maglilingkod sa aming mga customer, ang aming pong commercialized na water, at yung aming pong kuryente na talaga pong pinaayos po namin para po maayos po yung daloy ng kuryente. Thank you po! Sa kabila ng mga suliranin, pinagpatuloy ni Ronnie ang pagtitiwala sa kanyang kapihan. Ang isa po palang susi sa isang hanap buhay ay ang makatutok ka sa negosyo. Makita mo kung ano ang mga flaws, makita mo kung ano ang maganda, makita mo kung ano pa ang dapat. At sa loob lang ng 5 buwan, nabawi na nila ang kanilang puhunan. Katulad ng bida sa fairy tale na Jack and the Beanstalk na pinalit ang kanyang baka sa mahiwagang beans, magical din ang kinalamasan ng mga sakripisyo ni Ronnie. Ito po yung isang proud moment ko na hindi ko akalain sa aking buhay na ako po ay susuportahan po ng mga taga-malalayo. Isa po iyon na ako po ay napaproud na hindi lamang ang pagkain ang kanilang ipinupunta sa Kapitbalay, sa kung paano namin sila pinaglilingkuran at kung paano namin nababago po ang buhay ng mga staff ng Kapitbalay. Punong-puno na rin siya ngayon ng pagmamahal na inaasam-asam niya mula pagkabata. Tagumpay ko pong may tuturing na laging sinasabi sa akin ng tatay at nanay ko na proud sila sa akin. Dahil yan po ang nakikita ko po na tunay na tagumpay. Ang bonus pa, may sarili na rin siyang pamilya na pinapalago sa pagmamahal. I'm so grateful to God for giving me this life, for giving me this character, sa pagbibigay sa akin ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay na naging daan para ako ay maging matagumpay. Kung anong itinanim ay siyang aanihin. Wala mang literal na mahika ang beans ni Ronnie, tunay naman itong nagdala ng happy ever after sa kanyang buhay. Ang pagbabahagi, hindi lamang sa iyong sa iyong sarili, sa mahal sa buhay, kundi sa mga taong nakakatulong sa hanap buhay. Yan ang susi sa tagumpay ng hanap buhay.